Nagkakalaglagan na sa loob ng pamahalaan. Kumalat ngayon ang balitang kumalas na umano si Pangulong Kuting Jr. kay House Speaker Martin Tambaloslos kasunod ng mga isyu ng katiwalian at kapalpakan sa pamumuno ng mababang kapulungan. Ayon sa mga ulat, tila naglalabasan na ang mga lihim at mga dating magkakampi ay nagkakahiwalay na sa landas sa gitna ng lumalalang krisis sa gobyerno. Sa isang closed-door meeting, inamin umano ng ilang opisyal na pindili na ni Kuting Jr. na idiskaril ang koneksyon kay Romualdez upang iligtas ang sarili sa mga isyu ng korupsyon at maling pamumuno. Isa sa mga mainit na usapin ay ang pagkakasangkot ng ilang opisyal sa anomalya sa pondo ng gobyerno kung saan itinuro si General Torre bilang panakibutas. Ayon sa ilang source, si General Torre umano ang isinasangkalan upang ilihis ang atensyon ng mga tunay na nasa likod ng katiwalian, kabilang na ang ilang matataas na mambabatas. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Pangulong Kuting, Tambaloslos at Gen Torre, ngunit umaasa ang publiko sa linaw at katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito. Sa patuloy na pagbagsak ng tiwala ng taong bayan, tila mas marami pang pasabog ang posibleng sumabog sa mga susunod na araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat para sa pinakabagong update sa krisis na unti-unting nagpapayanig sa loob ng gobyerno. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Kasi nabasa ko rin sa social media, maraming nakaka-feel ng something dito sa dalawa na to. Huwag niyo kong kalimutan yan si Dilima, mahilig sa security guard yan. Ang pagmumukha na yun ni Torre, hindi naman ho nalalayo siya pagmumukha ng mga CQ yan. Sa bagay, no, karamihan na CQ, mga pogi ang mga yan. Yung si Nicolas Torre, baka CQ nga, di tanggapin yan. Asong taga-tahol nitong si Marcos Jr., pwede. Di ba? Asong taga-tahol, pwede yang si kahit ako meron akong kumpanya, meron akong business, di ko kukunin security guard yan eh. Mukhang loko-loko no? Mukhang loko-loko. Ay, hindi ko sinabing loko-loko. Mukha lang. Anak ng tao. Pitch update, bakit judgmental ka naman? Bakit mo naman nasabing loko-loko? Paano hindi loko-loko? Anak ng tokwa, magsiset ka ng laban, yung tipong wala nang usap-usap, basta ikaw nagset. Ano ka, Diyos? Lahat ng gusto mo mangyari, okay na. Pagka sinabi mo, matutupad na. Sinto ka pala eh. Anak ng Petrang Garapata. Bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Scan nyo na ho yung QR code na yan sa baba. 934,000 subscriber na ho tayo. Konting push na lang. Magwa 1 million na ho tayo. Maraming salamat sa mga kasama natin dito sa PH Update. Konting konting tulak na lang. Sobra sa na lang ho. Sobra sa... ilan pa ba yan? Hindi tayo mahilig sa mat eh. Sobra na lang sa 60,000 subscribers. Na ho tayo talagang malapit na. Ito, unahin ho natin itong chemistry na nangyayari dito kay Dilima. Wow, talaga naman. May patakip. Toothbrush ka, Brad. Para di mo tinatakpan yung bunganga mo. Sabi niya, okay yung ginawa mo, okay yun. Naging champion ka kahit walang kalaban. Nag-set ka ng laban na para kang sinto-sinto na ikaw lang nag-agree tapos okay na kagad. Di ba? Sabi ni Dilima. Sa tumango naman ito, ganun talaga ako, meron talaga akong tama. Hindi ako nagkakamali, lagi akong tama, kaya malakas ang akin tama. Di ba? Ngayon yun ang sagot nitong si Congratulations being the boxer of the year. May chemistry ha. Ako, pangarap ko sa inyo, ang wedding wish ko sa inyong dalawa sana marami kayong anak, maging kamukha lahat ni Torre. Tigilan yan. Ito na yung pinaka quotable quote. Quotable sa mga sinabi nitong si Marcos Jr. sa kabuuan ng kanya zona. Actually, gusto kong tiisin, gusto kong panuurin, di ba? Gusto ko natin ano pa ba yung mga mambanat nitong si Marcos Jr. Ito mga kababayan, pag kayo na humusga dito, game. Uhusay at tumataas ang kumpiyansa.
Sumut-sunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Wow! Heidelin Diaz, Wow! ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otong, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torra. Yun! Palakpakan nun natin. Oh. Yun na yun eh. Oh. Oh. Palakpakan. Oh, ang ganda. Ganda ng ngiti ng unggoy, oh. Ganda na. Magbaw ka, Brad. Baw ka. Baw ka. Anak ng toka lang. Yung mga nakapaligid dito kay Nicolas Torre, pinagtatawanan siya eh. Anak ng toka, kaya mo palang magpaka-clown para sa pwesto, no? Ang bihira, oo. Gulat si Chief PNP. At Gulat daw. Sino ba namang hindi magugulat? Anak ng toko, wala siya kalaban, naging champion. Ganito kalakas ang nitong mama na to. Lakas ng tama ng pulburo niya, no? Siguro mataas ang sugar niya yung mga panahon na yan kasi banat ng pulburo niyan eh. Siguro taas na taas yung niyan, yung tama ng sugar sa kanya. Nag-halusinate na sa taas na sugar niya. Eto, matindi ho dito. Yung mga nabanggit niyang pangalan, Heidelin Diaz, Manny Pacquiao, EJ Obiena, yung mga pangalan na yun, yun ho, ilan ho nila ang kanilang buhay sa pag-iensayo sa sports na kanilang linalabanan. Diba? Unfair doon sa mga individual na yon na ihahanay mo ang isang aso sa kanila, Marcos Jr. Kung ako si Manny, magagalit ako eh. Anak ng tokwa, ihahanay mo ang pangalan ko diyan kay Nicolas Torre. Ako si Heidelin Diaz, ihahanay mo ang pangalan ko na ang tagal kong nagbubuhat ng mga barbell para lamang maisunod sa pangalan ko, yung pangalan nito si Nicolas Torre. Anak ng tokwa, Mr. President, please lang, next time na mag-show na kayo, wag nyo nang banggitin ang pangalan ko. Kung ihahalin tulad nyo lang ang pagiging champion ko sa aso yung taga-tahol dyan sa Malacanang. Di ba ano yun? Di ba ika nga sa napakatagal na panahon na pag-iensayo, binigay nila ang kanilang ika nga lahat ng kanilang lakas, enerhiya, panahon, oras, di ba, para lamang mag-champion. Hihahanay nyo sa isang clown na kagaya nitong si Torre. Mahiya naman ho kayo sa atletang Pilipino. Ginawa nyong katatawanan ang ating mga kampyon. Walang ya kayo. Eto mga kababayan, dito na tayo. Malalim ang pag-aanalisa sa mga kabuktotang pinagsasabi nitong si Bangag. Ito si Prof. Malotigia. Game! Game! siyempre, pati Ay, iba yun, game. Dito pala tayo. Wait lang. Yun! Of the speech. Of course, we, Diyos, Malu, Jingoy! Dinila and I were talking about Nagawa mo the dyan, flood Jingoy! control, the flood issue, because of the Oh. 4 typhoons that hit. Oh, yung mga panggap kaharap. Tawag sa mga yan, panggap kaharap eh. Pagkakaharap eh, nagpapanggap. Di ba? Yan yung mga crocodile. Yan yung mga kung sino makaharap nila. Yun ang sa kanila Country silang and papanggap. the Habagat. And finally, we actually heard the President talk about it. Very important. Ulitin na lang natin, Nilo and Malu, what the President said. Tungkol doon sa mga flood control projects, he wants a list from the past 3 years that should be submitted to his office para pag-aralan ito. Maganda yung mga sinabi niya, tigilan na yung mga for the boys, mahiya naman kayo sa mga binaha, mahiya naman kayo sa mga ating mga anak. Alam niya na merong for the boys. Alam niya na merong kakurakutang nangyayari pero tuloy-tuloy lang. Anak ng Petrang Garapata, ganyang kawalang niya ang presidente na yan. Eh kung alam mo palang merong for the boys, bakit hindi mo ipakulong? Mga kaalyado mo yung mga nagpo-for the boys. Ngayon, gini-guilt trip mo na lang sila. Ang kanyang panlaban sa korupsyon ay guilt trip. Maawa naman kayo sa mga anak ng tokwa, kung madadaan pala sa guilt trip yung mga yan, eh di wala nang korupsyon sa Pilipinas.
Mula sa umpisa ng ika nga ng walang hanggan at ginigiltrip na natin yung mga yan eh. Langyang yan. Na taong bayan at ating mga anak na that eventually will have to pay for all the Yes, debt that is yes. incurred because of these flood control projects. Kahit si Dean tsaka si Malu, medyo si Malu pumalakpak Oo, nung pumalakpak ako para nag-iiba na ang hangin para sa akin. Sige nga, sabihin mo yung sinabi mo. Oo, alam mo, natutuwa ako. Nung umpisa, ako'y nalulungkot dahil parang it's the usual State of the Nation address. Bago dumating siya dun sa spiel niya na mahiya naman kayo, it was like, yes, you have a listing of all these promises, but at the end of the day, where will I get the money? Because there was nothing on corruption. But when he segued to the flood control and his demeanor and his facial expression changed, and he was telling the members, Yeah. mahiya naman kayo, paulit-ulit. It's a reiteration of mahiya naman kayo, mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. That to me was the state of the nation. And I thank him for saying that because that is what Filipinos feel about this thing. Oh. Mahiya naman kayo. Alright. Tama, napifeel natin yung mga bagay-bagay na yun sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero bilang presidente at alam mo pala na mayroong nangyayaring for the boys, yung statement na mahiya na lang kayo, ito hindi naman siya kinukontra ko itong si at Prof. Malo. Matalino yan. Pagdating sa pag-aanalisa, pagdating sa ika nga pagkilati sa ano, ito bilang isa ika nga ordinaryong Pilipino. Ang tanong bakit hindi mo madiretso yung mga nagpo-for the boys. Kasi mga kaalyado niya rin. Hindi niya pwedeng sabihin na, oy, tigilan niyo yan. Babanatan ko kayo. Ang ginagawa niya, dahil nga weak leader siya, kailangan niya nang magparinig sa SONA. Hindi niya ko kayang kumprontahin yung kanyang mga kaalyadong nagpo-for the boys. So I think that's the line of the year. Mahiya naman kayo. Yeah, di ba? Well, I counted number of The applauses. dean, yes, so was the one who 121 rounds of applauses. Wow, 120? better than the first three. And 2 standing ovations. Yeah. Dalawa pa rin. Yes. So, not very different from last year when you counted 120. 120 and the standing two ovation, that's standing right. ovations. So, maganda yung sinabi niya dahil as mentioned a while ago, for those of you who might have just joined us, the three of us were actually really talking about it. Sa lahat ng mga nanguna, sa lahat ng pera po natin na ginamit sa mga flood control projects, ito ay siguro, it raised awareness many years for the past many years, but especially this one kasi it happened right before the President's State of the Nation address, and ang dami talagang binaha at ang daming naging problema. Para kasi no, Malu, palala siya ng palala. And we knew this all along. That the typhoons will be stronger. Even the President actually mentioned that in his State of the Nation address last year. Tsaka yung maganda yung sinabi niya na they will file cases, against those responsible, Including sinabi niya, contractors. contractors, Including the contractors. pero Who ano have dapat denied the yung government. bago yung contractor? Audit and review of government projects, and then make it online, available to the public. At saka Yeah, kahit the access. kung yung ghost, sinabi niya, Ghost kung wala, projects. oo. Check nila lahat. Sa listahan niya, ang haba ng sinabi niya doon, yung meron, nabawasan, at ghost. Malaking bagay yun. Meron, At saka alam mo, Naniwala naman ho kayo. Hindi naman sa hindi naman sa binabanatan ko yung mga pinapakinggan natin dito. Sinabi niya, hindi papasok ang ICC. Not in a quintillion years. Not in 100 years. Itigil ang impeachment. Ayoko yan. It will divide the nation. Ayoko ng impeachment. Tuloy sa House of Representatives. Kung ano man ang lumabas sa bunganga ni Marcos Jr., yun ang kabaliktaran ng kanyang gagawin. Hindi ko binabanatan si Prof. Malo, hindi ko binabanatan ng ating crush na si Ma'am Pinky Webb dyan. Tayo ho kumbaga ang pinanggagalingan natin dito yung 3 taon na panluloko ng ginawa ng mama na yan. Bigay na natin sa kanya, ito ang kaarawan ng pagiging presidente niya, itong sintu-sintu nating presidente. Pero yaang pinagsasabi niya na yan, yung mga kayabang, kung nung nagdaang taon,
5,500 flood control ang pinagmalaki niya. Dito naman sa isang to, i-audit namin yung mga flood control. Di ba, laking kabalbalan nun? Ngayon, para sa akin na maniwala dyan sa mga pinagsasabi ng unggoy na yan, hindi ho salita ang makakapagkumbinsi sa sambayan ng Pilipino na merong laman yung mga salita na lumalabas sa bunganga ng mama na yan. I-share nyo ho itong video na to. Kailangan itong marinig ng ating mga kababayan kasi maraming mag-hype dyan sa mga kabalbalan, kabuktutan na pinagsasabi na yan ni Bangag. Kailangan ho nilang marinig, kailangan ho silang ma-remind kung gaano kalakas ang tama ng mama na yan. Lagi siyang tama, hindi siya nagkakamali. Yun ang ibig ko sabihin. Malakas ang tao, ano gusto malakas ang mali? O gano'ng kalakas ang mali ng tao? Pangit yung quality. Quality, oo. Hindi kasi- Tapos yung nawala, talagang wala. Gumanon siya, di ba? At saka ang maganda pang isa na sa tingin ko dapat palakpakan natin lahat. Nakita po Restore the natin what budget. happened to the GAA 2025 and he said, if you pass a GAA which is different from the priorities of my administration under the National Expenditure Program, ibabalik ko yun sa inyo. At Utak. Hindi ko pinapanood kung ano lang sinasabi dito ni Prof. Malu ang ating re-react. Kasi yun ang mga, kumbaga, ihimayin nila yung mga punto de vista. Ibabalik? Dito ako na-high blood. Brad, alam mo na palang may problema yung 2025. Bakit hindi mo binalik? Alam mo pala nakanalig mo sa zona mo na may problema. Bakit ginagamit nyo pa rin? At kahit tayo ay magkaroon ng reenacted budget, I that don't is mind, sabi yeah, niya. that is very Reenacted budget, gustong-gusto niya yun eh. Itong budget na to, ang daming kabuktutan eh. Na-checkmate na naman tayo ng Bangag. Dapat one step ahead tayo mag-isip dito sa mga advance mag-isip yan eh. Hindi na, magre-reenacted tayo mga kababayan. Nakita nyo naman kung gaano karaming insertion na ginawa nila dito sa budget na to. Naknan to ko ah. Kita na eh. Alam na natin kung saan tatakbo usapan eh. So, bilang isang ordinaryong meron dito sa social media, yung tipong ilinalatag pa lang nila yung kabalbalan, dapat nalalaman na natin. Binder, ika nga, done that. Yung naniwala tayo sa sinasabi ng unggoy na yan. Di ba? Ano na ba sinabi niya na ginawa niya? Okay, magaganda sa yung unity, itutuloy natin ang pinagpatuloy ni Digong. War on drugs. Pagkakaisa, pangit ba yun? Di ba nagpapalakpakan tayo nung panahon ng kampanya dyan? Di ba? Anong nangyari? Kung anong sinabi ng mama na yan, nung panahon ng kampanya, sa 3 nagdaan na zona, lahat ng pinangako ng buwisit na yan, walang nagkatotoo. Kung anong lumabas sa bunganga niya, yun ang kabaliktaran ng mangyayari. Siguro dito sa isa na to, yung reenacted budget, talagang yun ang mangyayari. Kasi alam nila, maraming gatas itong 2025 budget. Huwag mo kayong magtaka kung yung 2026 budget talagang lolokohin nila para mag-reenacted budget tayo ng 2026. Kahit gaano ko gustong namnamin yung pag-sugarcoat na ganito yan. Sarap pakinggan, palakpakan. Ang daming, wag natin bilangan yung mga palakpak kasi yung mga nandun, mga puro sira ang mga merong mga kulang-kulang yung karamihan ng mga congressman na nandun. Lahat, hindi para sa atin na pakinggan yung mga palakpakan. Actually, hindi na para sa atin pakinggan ang mga sinasabi ng Bangag na yan. Hopeless na ho tayo. Susunod na 3 taon, wala na ho. Sa 2028 na lang ho talaga tayo makakabawi. May resultik sa utak ang mga nakaupo sa administrasyon. Mantakin mo kung tama ang utak ng presidente na yan, bakit hindi niya tanggalin si Martin Romualdez? Kalahati ng problema na kinahaharap natin dahil sa buwisit na pamumuno ni Romualdez dyan sa House of Representatives. Ang habang post nun, no?
Sabi ko sa inyo, magpo-post din ako. Hindi naman ako dire-diretsong nagsasalita dito. Nagpo-post din ho tayo. Hindi, di ba? Nakakalungkot lang kong isipin na... Ako. strong, especially in the light of he's supposed to Pero I love Prof. Malutigia. Prof, alam mo naman kay PH Update. Mahal ka namin dito sa PH Update. Marami ho kayong pagpapaliwanag na pinakikindagan namin. Marami kayong yung mga survey ninyo. Sinusubaybayan namin yung mga video dyan sa Publicus, di ba? Pero dito sa isang to, I beg to disagree. Kayo ba? Ano masasabi nyo? Ako yun lang. Wala eh. Ano yan eh. Yung mga nakarap dyan, mga panggap kaharap. Lahat ng sinabi niya, puro kabak. submit his SNP by 30 days, August. So let's see how Congress is going to act on that. So siguro balikan natin, Dean and Malu, for context. No? Yung NEP kasi, it's called the National Expenditure Program. Yan po ay nanggagaling sa gobyerno. Kunwari, yung DILG, yung DSWD, they all submit a budget. Kinakala po yan, pinagsasama-sama at lalabas, for example, 6 trillion pesos, 7 trillion pesos. And then that is given to Congress, and then Congress studies this, kaya po nagkakaroon ng mga budget deliberations sa mga chair ng mga different committees, and then dito po nagkakaproblema sa BICAM. I wish, though, the President had mentioned something about the BICAM because there's been a lot of appeal from the public to make it more transparent. Parang hindi niya ata nasabi yun, ano? There was no talk about that. But there was a warning, as Malu and Dinilo were saying that if it's not aligned with my budget, I'm not going to pass it. I will veto it. I will veto it. Right. I will return it to Congress. Yeah. So interesting. Yeah, and also he dealt on topics that resonated to the common masses, no? Food security, employment opportunities, adequate healthcare, Yung healthcare. public transportation, connectivity, and then of course the legacy project on transformation, digital transformation. If he can implement all of this, And if the money is there, it's very ambitious. I mean, it resonates with the Filipino people. If he can implement, well, we will give the president standing ovation. Yes. And In of course, fairness, it was very detailed. very detailed. very detailed na towards the end ang comment ko kay Pinky, asan yung punchline? Wala pa ako narinig. So ang una kong dating sa akin yung punchline, the national athletes. Because usually during sports activities, we are united as a nation. Nung sinabi yung mga atleta, no, talagang parang yun ang parang euphemism niya sa unity, that there are several ways of looking at unity. Example, itong sports development natin, itong mga atleta natin. But he was quiet about the Supreme Court, the impeachment, and the ICC. Yung elephants in the room, I guess, this SONA is more of looking forward, moving forward. And Moving forward sa pagnanakaw nila, Prof. Malu. Moving forward na magka-reenacted budget tayo para yung lahat ng insertion na ginawa dito sa 2025 budget, mapakinabangan pa rin nila. Moving forward tayo, hindi niya tinalakay yung impeachment, yung ICC, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si VP Sara, kasi naduduwag siya. Ayaw na niya na putaktihin siya ng mga taga-suporta ng mga Duterte sa social media. Anyway, kahit hindi mo binanatan, ika nga araw-araw, gumawa ka ng yung pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo sa ICC. Gumawa sila ng bato at paulit-ulit nilang pinupukpok sa ulo nila araw-araw. Dahil yung problema na yon, hanggat di nakakauwi si Tatay Digong, nako, yari kayo, hindi namin kayo titigilan dito. Di ba? Yung impeachment, gumawa sila ng bato na ipupukpok sa ulo nila. O lahat ngayon kalaban na nila. Kakampi na lang nila yung mga magnanakaw, mga siraulo, mga merong saltik sa pamahalaan. Yun ang gusto ipagpatuloy, yung impeachment na yan. Pero karamihan sa ating mga kababayan, ayaw yan. Yun lang naman ho yun. Moving forward, kung paano sila makapagnakaw ng mas marami pa. Yun ang ating nabasa dito. Hindi ko pinanood kasi sayang yung oras ko pero kaya hindi ko rin pinanood tong pag-aanalisa nito ni Prof. Malutigia. Kung napanood ko to, papalabas ko ba? Papalabas ko naman para mabigay ko yung ika nga I beg to disagree ko dito kay Prof. Malutigia. Pero yung pagrespeto ko dyan sa alin na yan, mataas.
ano ko yan, yung mga pag-aanalisa niyan na pinapakinggan ho talaga natin. Kasi malaman mahusay ho siya. Pero dito sa isa na to, I beg to disagree, Pro Malutikia. Wala naman ho akong kwento. Kumbaga, yung mga opinion ko, isa lang ang pang-ordinaryong tao lang naman. Pero kayo ipapakinggan. At marami ho kayo makukumbinsi dyan na kakaiba itong zona na to. Yung mga pinangako niya, ewan ko kung paano naging kakaiba to. Ang kakaiba lang dito, sa zona na to, yung date. Kasi last year, 2024, ngayon 2025 ang zona. Maliban doon, lahat yun puro kabalbalan na. Making the lives of the Filipinos better. But Yes. let's not forget, he started it with the elections. The result of the Yes, elections and- was... And there was a line there Wake-up that period I para sa learned kanila. from Wake-up call, you. rather. Yeah. Oo, I learned from you. So interesting ha, yung 3 taon po, no? Ako kritiko ng administrasyon, pero for someone to say, I learned from you in the past 3 years, I think that in itself, hindi malalim, pero ordinaryong tao, parang alam ko po nagkulang ako, natuto na ako sa inyo. So that is something that I will bring at Alam niyo yung mga drogista. Yung tipong maglalelo sila ng 2 buwan, 3 buwan. Dahil nakaramdam sila na delikado na yung buhay nila. Tagilid na sila, natitiklo na sila. Di ba babait yan? Yung tipong kakain na ng marami, matutulog na sa gabi, hindi na masyadong maglalabas. Pero yung ang niyan, yung demonyong nakapatong sa ulo niya, yung unggoy na tinutukoy ni Tatay Digong, yung unggoy na illegal na droga, kahit na nakalaylo siya, nagpapalinis siya ng katawan niya, ipina-flush out niya sa sistema niya kung ano mang ginamit niya, nandun lang yun. Kasi addiction yan Nasa utak mo na yun. Yung feeling, hindi mawawala yun. Experience yan Kung paano yung una kang na-in love, una kang na-broken hearted, di ba? Lahat ng feelings na yan, nandyan yan sa puso mo. Una kang natakot, una kang nasaya, lahat ng mga feelings na yan. Yung feelings ng idinala sa'yo ng substance na yun, hindi mawawala yun. Nandyan at nandyan yun. Di ba? Ngayon, pagka, okay na. Convinced na sila na malinis na ako. Doon na naman babanat yung mga yan. Dito sa isa na to, pagka pinalampas natin yung mga kabuktutan na yan ni Marcos Jr., makakaisa. Sige. Sige, sino gusto makipagpustahan dyan? Magpupustahan ako. Kahit hindi ako nagsusugal. Sige, pustahan tayo dito. Sa susunod zona ni Marcos Jr., yung estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to, kung yung problema natin 10, sa susunod na zone niya, magiging 50 yan. Sige, lahat ng sinabi niya, investigasyon sa flood control, yung mga projects, yung mga contractor, kung hindi mangyayari yan. Ito lang ang mangyayari dyan, magkaka-reenacted budget tayo. Dahil talagang ibabalik nila yung budget. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!